Samantala, nadagdagan pa po ang mga basyo ng bala o yung mga tingga na nakuha ng mga otoridad. At yan po ay sa barangay kung saan nakatira ang batang tinamaan ng ligaw na bala ni si Stephanie Nicole Elia. Binubusisi nila ngayon ang mga yon para matukoy kung galing lamang sa isang baril. Mula sa lungsod din ng Caloocan, nakatutukoy si John Consulta. John? Mike, 12 ganyang karami ang slug na na-recover ngayon lang dito pa rin sa barangay 185 sa Caloocan. 10 ay bala ng kalibre 45, kaparehas ng balang pumatay sa 7 taong gulang na si Nicole Elia. Ganito karami ang slug na na-recover sa barangay 185 kung saan nakatira ang sumakabilang buhay na si Nicole. Ayon sa mga otoridad, dito sa San Lorenzo Ruiz Street nakatayo si Nicole nang tamaan ng bala bispiras ng bagong taon. 2 iba pa ang tinamaan din ng stray bullet sa barangay 185. Tinamaan sa paa ang isang Edward sa Miramonte Park East. Sugatan din si Teresita Cerilla sa Dahlia Street. 3 bahay din ang tinamaan ng stray bullet, 2 sa Camia Street at 1 sa katabing kalye. Wala pang 100 metro ang layo nila kay Nicole. Ngayong araw, nakita pa ang 6 na slug, kaya kasama ang tumama kay Nicole, 12 na ang nare-recover na slug sa barangay 185. Siyempre may nervyos din. Kung nadisgrasyahan ako, paano na lang kami, di ba? Kawawa naman ako. Kinabahan. Tapos yun lang. Ba't ka kinabahan? Siyempre, baka maulit-ulit. Ayon sa Caloocan Police, gagamitin sa investigasyon ang lokasyon ng mga binagsakan ng ligaw na bala. Posible kasing matukoy mula rito ang posisyon ng shooter o mga nagpaputok ng gabing yun. Inaantabayanan din nila ang magiging resulta ng ballistic examination ng balang nakuha mula kay Nicole para maikumpara sa mga slug ng caliber 45 na narecover naman nila sa kanyang mga kapitbahay. Dito matutukoy kung galing lang lahat sa iisang baril. Kung caliber 45 man ang slug na nakuha sa bangkay ni Nicole, ay napakahalaga po yan kung ang resulta ng ballistics examination ay lalabas na iisang baril ang pinanggalingan nung nakuha kay Nicole at yung mga na-turn over sa amin na mga slugs. Batay sa autopsy report, pumasok daw ang bala sa kaliwang tuktok ng ulo ni Nicole. Tumagos sa utak na lumabas at nanatili sa ilalim ng balat sa kaliwang pisngi malapit sa gilid ng ilong. 90 degrees daw ang trajectory ng bala. Ibig sabihin, direkta sa ere ang pagbaril. Kung 45 degrees daw kasi, maaring sa gilid ng ulo ang tama ni Nicole. Patuloy ang pagkalat ng impormasyon ng mga otoridad kaugnay sa mga itinuturong nagpaputok ng baril. Puspusan ang ginagawang verification para masigurong matuntun ang nagpaputok at siya ay mapanagot. Kausapin din namin yung mga gun owners na yon at para matanong sila kung bakit hindi nila nire-register yung baril nila at kung pwede pakiusapan natin sila na i-turn over sa amin yung mga baril na yon and we will subject it for examination also. Mike, ayon sa Caloocan Police ay tuloy-tuloy ang kanilang tinatawag na process of elimination sa mga posibleng suspect na mga maaaring naging shooter nung gabing yon na namatay nga o tinamaan itong si Nicole Elia. Samantala ay nananawagan ng kapulisan dito nga sa Caloocan Police na patuloy na magbigay ng impormasyon ng ating mga kababayan para mas mapabilis ang pagtukoy sa mga tao nasa likod ng nasabing krimen. Mike. Merong impormasyon na yung mga tiga dyan mismo at mga residente ng barangay na yan at karating barangay ang tumutulong na ngayon sa pagkuha ng impormasyon at ibinibigay nila sa polis. Tama ba yung impormasyon na yan, John? Tama ka doon, Mike. No? Marami mga impormasyon ang dumarating ngayon sa Caloocan Police at subalit nga hindi nga nila maaring ibigay nga itong mga detalye ng mga impormasyon na kanilang natatanggap. Subalit tinitiyak nila na magagamitin nila itong mga impormasyong ito para sa lalong madaling panahon ay mahuli ang taong nasa likod nga na magpatay kay Nicole Elia. Maraming salamat, John Consulta.